Oh. So ngayon mga kababayan, no, actually ito balik tayo kay ano, kay Glenda. Glenda. Oh. Tingnan niyo, kapopost niya lang ito 13 hours ago. Tubongbong o kita mo, bastos talaga, di ba? Tubobong Marcos, di ba? Bastos talaga to eh, no? Baklang bakla talaga eh, no? Ano ba, bakla ka ba? Di ba? Anong sabi niya kay First Lady Lisa Marcos? Sasampalin niya daw. Eh, bakla ka nga. Pag gano'n, na nananampal ka ng babae, bakla ka. Oh. Oh, sabi dito, sabi ni Glenda. Oh. I have repeatedly, publicly, and categorically accused you and your butod wife of cheating the elections. Takina talaga nito, no, ni Glenchong, no? 3 taon na yung presidente. Mula nung nanalo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin makamove on dyan. Engot talaga to, no? Tignan nyo, oh. Nabuhay na naman eh. I have repeatedly, publicly, and categorically accused lang pala eh. Hindi mo pala napatunayan eh. Accused you and your butod. Kita nyo, di ba? Yung tawag ni Glenda kay First Lady Lisa Marcos butod. Ano ba ibig sabihin ng butod? Babaeng maliit, di ba? Ayun yung butod, di ba? Ayun yun eh. Si Glenn Chong na disbar na ba yun? Hindi pa po eh. May kaso pa lang po. Di ba? And your butod wife of cheating the elections. Alam niyo mga kababayan, alam niyo yung nakakatawa dito. Si Leni Robredo nga eh. Naka-move on na eh. Kalaban ni BBM yun nung eleksyon eh. Ikaw hindi. Di ba? Butod malaking tiyan. Butod babaeng maliit na malaking tiyan. Butod, tama ba? Oh. Takeru, disbar na ba? Hindi pa po. May kaso pa lang pong disbarment. Sana nga ma-disbar na eh. Physical sila, o di ba? Physical eh, no? Oh. O to, ito malupit. For more than 16 months, nakatiwangwang sa publiko ang aking sinumpaang salaysay tungkol sa dayaan ninyo in cohorts with Smartmatic. Ayun nga yung problema, Glenchong. 16 months na nga yung ano mo, 16 months na nga yung sinumpaang salaysay mo sa sa publiko, walang pumapansin. Oh. 'Di ba? Tingnan nyo, oh. For more than 16 months, sa loob ng 16 na buwan, nakatiwangwang daw sa publiko. Eh, wala nga pakialam yung publiko eh. Butod malaking tiyan. So, butod pala ako, no? Butod pala ako. Oy, Glenchong, gago. Ako yung butod, hindi si FL Lisa. O, di ba? O, tingnan nyo, oh. Mga kababayan, kayo ba? Aware ba kayo na merong sinumpang salaysay si Glenda sa loob ng 16 months? Aware ba kayo dito? O, baka nga di nyo nga alam eh. Baka nga kayo nga di nyo nga alam na meron siya sinumpang salaysay eh. So, ang tanong dito, sinumpang salaysay saan? Saan mo sinumpang salaysay yan? O, kayo ba? Aware ba kayo dito? Sa sinasabi sinumpang salaysay ni Glenchong? O. So, ibig sabihin nun, nakapublic na nga yan, walang pakialam ang publiko. O. Di ba? O, sabi pa dito. O. Sumagot ba kayo? Hindi. So, mukha kang tanga kasi hindi ka sinagot. Iniiwasan nyo ito just like the hair follicle test. Iniiwasan mo dahil guilty ka. Alam nyo na parang hindi abogado magsalita eh. Alam nyo yung ganyang klase na pag hindi sumasagot guilty, alam nyo, usapang ano lang yan eh, usapang kalye lang po yan eh. Pag di ka sumagot, guilty ka. Sa kalsada lang po uso yan. Sa mga usaping chismoso lang po uso yan. Pero bilang abogado, ikaw Glenchong, isa kang abogado, di ba? Bilang isang abogado, pag ganyan pa yung narrative mo, bobo ka. Hindi ka umaakto bilang isang abogado. Umaakto ka bilang isang chismoso. Chismosong bakla. O, di ba? O. So ngayon mga kababayan, no, actually, nung nakita ko nga to, ito yun eh. Ito yung pinagmamalaki ni Glenchong affidavit eh. O. So sabi, ito yung affidavit niya, no?
Oh, saan niya ba Republic of the Philippines, di ba? Merong part dito na nakakatawa eh. Sabi dito, know all men by this present, di ba? Glenda Chong, Glenn A pala, Glenn A. Glenn A Chong, Filipino of legal age and resident of Calle Verde. Kita mo, no? Calle Verde. Pati, bukod pala sa dugo mong Verde, yung address mo Verde din. Di ba? Bla bla bla. So, alam niyo no, ang nakakatawa kasi dito, ito. Sa number 59. Sabi dito ni Glenn Chong, hindi kasi alam niyo kung ba't ko kino-content ito, mga kababayan. Gusto ko lang kasi pakita dito na ito po talaga ang motivation ng mga taong bumaliktad. 'Di ba? Kasi nagtataka yung iba sa inyo eh, na bakit yung mga dating kakampi bumaliktad, katulad ni Maharlika, katulad ni Victor Rodriguez, katulad ni Trixie Cruz Angeles, at katulad po ni Glenn Chong. Kasi po mga babayan, kilala ko po yung karamihan sa kanila, yung mga bumaliktad. At iisa lang po talaga yung rason kung bakit sila bumaliktad. Ito. Paras na paras po sila ng dahilan ni Glenn Chong. So sabi ni Glenn dito, tingnan nyo pati mind, green din. Despite the promise, ito nakalagay ito nakalagay ito mismo sa sinumpang salaysay ni Glenn Chong despite the promise of Lisa regarding my appointment to the COMELEC, I did not file any application with the Marcos administration for any government position because I knew I was already traded by Lisa to Smartmatic. So ngayon, ang sabi nga po ni Glenn Chong, pinangakuan daw po siya ni Lisa Marcos ng position po sa COMELEC, pero hindi daw po siya nag-apply. Pero sa bandang baba naman, ang sabi naman dito, kita nyo contradicting eh. At first, it was not acknowledged with the office of the president either. President-elect, sorry. At first, it was not acknowledged by the office of the president-elect. After more than a week, I called up Hubert to inform him that my application was not acknowledged. Kita nyo, di ba, contradicting eh. Sabi niyo nung una, pinangakuan daw po siya ni Lisa Marcos ng posisyon. Ay di raw po siya nag-apply. Sabi niyo naman dito sa isang stanza ng statement niya, may application naman daw po siya, hindi daw po siya tinanggap. So ano ba talaga? 'Di ba? So ano ba talaga? So mga kababayan, ito po yung mga reason kung bakit po nagagalit or bumaliktad yung mga dating kakampi natin. Makakampi tayo dati eh. 'Di ba? Ang dami natin noon, masaya nga tayo noon eh. Duterte, Marcos magkasama eh. Ngayon mga kababayan, kaya po sila bumaliktad, isa po ito sa mga reason. Appointment. Ikaw mismo, Glenn Chong, nagdagdag sa sarili mo. Sabi niya pa dito, continue. Meron pa dito, sabi niya pa dito. During the meeting, Hubert and Ivan offered me to a post, ito na naman, of Commissioner of the NTC, National Telecommunications Commission. It's an agency under the DIC, which is responsible for the regulation, supervision, adjudication, and control of all telecommunications, blah, 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 di ba? Sabi dito, after giving it a thought, I accepted the offer. Hubert instructed me to write an application letter and submit it with other requirements. Yan, nakita nyo, di ba? Appointment pa rin. Di ba? Appointment pa rin. Tama yan, tama susis yung mga bitter kasi hindi na pagbigyan. Ang problema kasi sa inyo, hindi kayo nakapaghintay. Puti pa nga si Larry Gadon eh. Tinan nyo si Larry Gadon. Lahat na sinakripisyo ni Larry Gadon. Pati yung kanyang pagiging abogado, sinakripisyo niya. Pero never bumaliktad si Larry Gadon. Well, si Larry Gadon nga masaya. Diba? Nag-meet kami dati nung kasal ni Sangkay, diba? Tinawag nga kami eh. Uy, kilala ko ni Larry Gadon, sabi ko. Nung kasal ni Sangkay, mga babayan, nandun kami.
Si Larry Gadon nandun kasi ninong siya ni ano ninong siya sa kasal ni Sangkay Nawag kami. Pag-usap sa amin. O, di ba? Buti pa kasi Larry Gadon. Oh. Hindi naging bitter, hindi katulad po ni Glenn Chong. Oh, so continue pa natin, sabi pa dito. Oh, meron ito pa pala, hindi pa pala on February 2022, I read the news that I read in the news that another person was appointed commissioner of the NTC. O, di ba? Pinangakuan siya ng trabaho sa NTC, tapos nabalitaan nyo na lang sa dyaryo, meron nang inappoint sa NTC. So, tablado ka na naman. So, yun lang mga babayan. Actually, kasi mga ka-streetwise, no? Binigyan pa po ng pagkakataon si Glenn Chong. Binigyan po siya ng trabaho sa sa Hunger. Parang ganun Parang Hunger Caesar. Hindi po niya tinanggap. Kasi po, ang gusto po ni Glenn Chong, matataas po na posisyon sa gobyerno. In the first place nga mga kababayan, di ba? Ako naniniwala naman ako, no, na merong anomalya sa Smartmatic. Meron tayong suspicion na ganun. Pero si Glenn Chong mga kababayan, sa loob nga po ng isang dekada, puro lang po siya banat sa Smartmatic, pero hindi niya naman daw po napatunayan. Di ba? Oh. Sabi ng ibang mga vlogger, narinig daw nila si Marlica at Sas na nag-uusap nung kakapanalo ni BBM. Expected na pala nila na automatic na mabibigyan na po sila ng posisyon. Kaso walang ganyan. O, di ba? Totoo yan Makakasama kami ng mga yan Si Marlica, si Sas, makakasama kami dati ng mga yan Oh. Oh, well, kahit ako, umasa din ako nun. O, kasi meron kaming ito actually, inamin ko naman to matagal na. Oh. Kami po, especially po ako, kinausap po ako na magbasa ng resume. Kasi daw po, bibigyan daw po ako ng trabaho sa PCO. Ako mismo. Kaya nga may copy si Marlica ng resume ko kasi nakuha nga nila Kasi nga po, pinag-apply po ako sa PCO. Sila lumapit sa akin. So, nag-apply ako sa PCO. Oh. Tapos doon, nung hindi po natuloy yun, ano nangyari? Wala, hindi natuloy Nagtampo ba ako? Nagalit ba ako? Bumaliktad ba ako? Hindi. Kasi alam ko naman kung ano yung limitasyon ko at kung saan ako pupwesto. Si Maharlika, ano ba yan? Bakit ba naghahangad ng posisyon sa gobyerno yan? Ano bang alam niyan? Oh. So, nung sa amin, nung pinangakuan kami ng trabaho noon, nung di natuloy, move on. Kasi ako naniniwala po ako sa gobyernong ito. Move on. O kung engot lang ako, baka bumaliktad na rin po ako. Kung sarili ko lang po yung iniisip ko, bumaliktad na rin po ako. Pero hindi ko po ginawa yun. Sa tamang pag-iisip po ako. Kaya ako kinuntunto itong si Glenn Chong mga babayan. Ang gusto ko lang ipakita dito, na ito po yung reason kung bakit bumaliktad yung mga kakampi natin dati. Yung mga naiwan ngayon, mga kababayan, alam ko tayo, no? Kayo po, meron kayong mga paborito mga vlogger. At marami ding mga tao na pro BBM na ayaw sa akin. Ganun talaga Pero tandaan nyo na lang ganito. Yung mga naiwan po na pro BBM or pro admin vlogger, sila po yung mga totoo ngayon. Sila po yung tunay ngayon. Kasi dumaan na po sa pagsubok yung loyalty po ng mga vlogger na naiwan ngayon. Di ba? Anong pagsubok yun? Ito na nga. Yung mga pinangakuan ng trabaho ng panahon nga po ni Victor Rodriguez. Madami, di ba? Kaya ngayon, for example kayo, di ba? Ayaw nyo sa vlogger na to, pero pro BBM siya, huwag nyo awayin. O kunwari kayo, di ba? Follower nyo si vlogger na ganito, nakaaway ko, huwag nyo akong awayin. Kasi napagdaanan na po namin na kami po ay dumaan na po sa isang matinding pagsubok. Kinausap kami na bumaliktad, pinangakuan kami ng kung ano-ano, hindi natupad, pero nandito pa rin po kami. O di ba? So, ayun na po masabi ko lang dito. So ngayon, dito po sa mga bumaliktad po ng mga vlogger na to, bahala kayo sa buhay ninyo. Harapin ninyo yung TRICOM.
sa sa February 4. Actually, mga ano yan eh. Mga kasama namin dati yung mga yan eh. Yung mga invited na yan sa Tricom, mga kasama namin yan. Si Joey Cruz, si Mark Lopez, si Aaron Peña. Mga kasama namin yan eh. Si Trixie. Kasama namin yan eh. O baka sila bumaliktad? Kasi hindi po nabigyan yung pabor. Ganun lang yun. Oh. Okay, maraming salamat sa support ha. Oh. So ngayon mga kababayan, continue pa natin no. Oh. So ngayon, alam nyo kung nung nakakapagtaka dito no. Sa si PL po kasi mga kababayan, bobo po talaga yon. Huwag nyo po pinapansin talaga yan. O si Sasot kasama namin dati yan. Si Maui kasama rin namin dati yan. O di ba? O ngayon mga kababayan, ito pa. O. So ang tanong dito no, Miro system, a major shift in voting technology awaits 2025 elections. Ngayon mga kababayan no, yung nirereklamo po ni Glenn Chong about sa Smartmatic, ito na nga eh. Pinalitan na nga eh. Tapos ngayon nagrereklamo ka pa. Oh. Oh. At sabi, puro posisyon na actually ako nagtataka talaga ako dito no. Magkano ba sweldo sa gobyerno? Hindi nga. Magkano ba sweldo sa gobyerno? Kasi ang alam ko no, kapag kayo po ay ASEC or USEC, ang sweldo nyo at least 180,000 pesos. Malakihan na 'yon. Pero kunwari kung kayo po ay staff lang ng gobyerno, magkano sweldo nyo doon? 30,000, 20,000, 25,000. Offer nga sa akin 25,000 eh. Yung nung inoferan ako ng trabaho nung 25,000. Eh sabi ko, mag-vlog na lang ako. 'Di ba? Pero nag-apply pa rin ako noon kasi syempre, 'di ba? Gusto ko maglingkod sa bayan noon, 'di ba? Pero wala, hindi natuloy eh. O, 'di magbo-vlog na lang ako. Pero kung 25,000 lang yung sweldo, araw-araw ka magtatrabaho, araw-araw ka papasok sa sa opisina ng gobyerno, 25,000, hindi na. Mag-YouTube na lang ako. O, 'di ba? Buti sana kung ASIC eh. O, buti sana kung USEC. Yung talent ko naman, hindi naman pang USEC yung talent ko. Hindi naman pang ASIC yung talent ko. Alam ko kung saan ako ilalagay. Hindi po ako pang ASIC, hindi po ako pang USEC. Malamang pag ako na-appoint, pang staff lang ako. O, di ba? O. So, magbablog na lang ako, 25,000. Magbablog na lang ako. O. Ako, takero, gusto kita kasi marami akong natututunan. Ay, maraming salamat, Marlica Baliw, ah. Thank you, no? O, di ba? Natawa si Lily Tolini, oh. Natawa siya eh. So, ngayon nga mga kababayan, ang nakakapagtaka dito, bakit ganito? Yung pinaglalaban nga po ni Glenn Chong, tapos na. Ayan na nga siya, oh. Oh. Yung Smartmatic na palitan na. Oh. O si Tiger, 'di ba? Si Tiger nandito. O isa rin 'yan. Isa rin sa loko-loko 'yan. O, 'di ba? Oh, continue nga natin. So ngayon ito pala. Naalala ko na 'to. Napahaba tuloy yung topic natin. So ito mga kababayan, natawa ako dito. Naalala ko tuloy 'to, no. So tingnan niyo 'to. Oh. Naalala niyo 'to? Ni Attorney Glenn Chong na tumulong ang Smartmatic sa pagkapanalo kay Marcos Jr.? So ito ang natanong dito si Maharlika Baliw. Sakto yung pangalan ni Ma'am, Maharlika Baliw. Oh, sabi dito. Lagi nagkausap na kami ni Attorney Glenn dyan. Sabi ko, in all honesty, I have to be brutally frank about this. And with you, Maharlika, hindi ko pwedeng sabihin produkto si President Marcos ng Smartmatic. Dahil kaya ako nakita ko, Glenn, pinaghirapan ko eh. Hindi ako natutulog na eh. Talagang pinaghirapan ko yan. Lahat ng nalalaman kong pwedeng i-apply dito sa kampanyang to noong 2022, ibinuhos ko. Now, kaya nyo, di ba? Oh. Sabi ko sa inyo eh, kung nagrereklamo ito si Glenn Chong, kung bakit hindi po siya pinapansin, di ba naalala nyo ba ito? Pakita ko ulit. Ito yun eh. Ito, di ba? Ito. Di ba? Yan kung nagrereklamo si Glenn Chong, na 16 months na po siyang nagrereklamo, pero walang pumapansin, sisihin mo si Vic. Kasi sabi ni Victor Rodriguez, hindi totoo yung sinasabi mo.
Oh, ayan eh. Talagang pinaghirapan ko yan. Lahat ng nalalaman kong pwedeng i-apply dito sa kampanyang to noong 2022, ibinuhos ko. Now, if you have proof, then present it and pareho naman tayo abogado, titingnan ko din at kung kapanipaniwala, baka pag-isipan ko. Pero sasabihin mong produkto siya ng Smartmatic, ako hindi. Yan, hanggang ngayon, titindihan ko. Nanalo si Bongbong as president, fair and square. Yung sinasabi niya, lately, ang sinasabi niya, baka dinagdagan. Hindi ko kayang sagutin yon. Kailangan doon, presentation of evidence, technical, substantive, and otherwise. Correct. Oh, ayan oh, Glenn Chong. Oh, Glenn Chong. Oh, sabi ni Victor Rodriguez, oh, wala kang ebidensya. Ayan eh. Sabi lang ni Vic eh. So ngayon, yung bintang ni Glenn Chong, na 16 months na raw po siya nagrereklamo, na walang pumapansin, eh sabi nga ni Vic eh, paras kayong abogado, wala ka naman pinakitang ebidensya. Oh, di ba? Ay, ayan eh. Bakla kasi. Pero yung sinabing nanalo si Bongbong, nanalo si Pangulong Marcos, siya ang totoong Pangulo. Pero kung dinagdagan yung boto niya, wala pa akong conclusion ngayon dyan. Until and unless I see proof that would establish or could establish na nadagdagan o dinagdagan yung boto niya, maaari ako maniwala. Yung final count, yung final count. Pero kung siya nanalo, ako kahit nga isang boto lang ipinanalo namin, I'll take it, panalo yun. O, di ba? Yeah. So, ako naman, Attorney Vic, mag-agree ako talaga sa'yo na nanalo si Marcos. Wala siyang ano. Si Maharlika walang nagawa eh. Oh, butod kasi. Bakit yung totoong butod si Maharlika? Oh, di ba? Oh. Tanungin po ulit si Vic. Oh, di ba? Nakita nyo, di ba? Oh. Sino napahiya dito? Glenn Chong. Oh. Kaya walang bearing to mga kababayan. Diyos ko. Well, yung point dito hindi naman si Glenn Chong eh. Ang point dito, yung pagbaliktad nga po ni Glenn Chong. Doon po tayo naka-focus. Oh. So yan, so yun mga kababayan, no? So diyan po sa Team Replay, no? Ano nga po masasabi niyo nga po dito sa pagmamaktol nga po ni Glenn Chong. At mismo si Victor Rodriguez pa mismo ang nagbanggit na ang sinasabi ni Glenn Chong hindi totoo. So nagmukhang tanga dito si Glenn Chong, di ba? Oh. So yan, nasa pag-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at kung hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Next topic po tayo. No? So meron tayong next topic. Saglit lang to. No?